Tamang-tama ang pagkakaluto. Ang inihaw na karneng ito. Dapat tostado sa labas pero malambot at makatas sa loob. Sobrahan mo lang ng 1 segundo, matutuyo na ang katas nito. Napakabastos, isang malaking pambabastos sa kagandahang asal. Shen Yao. Ikaw na isang pinalayas at itinakwil na anak ng pamilyang Shen. Imbes na mamaalamos sa lansangan. May gana ka pang pumunta rito sa marangyang kainan para kumain ng inihaw na karne. HMPH? Bakit? Masyado bang mabenta ang bago kong imbentong sabon? Kaya yung mga mumurahing kolorete ng tiyuhin mong si Master yan, ay nalulugi na at halos magsara na ang mga tindahan. Huwag kang masyadong mayabang dito. Hindi ba't marami kang alam na kung ano-anong kakaibang trick? Kung kaya mong mapalutang ang 12 pako na ito, at isabit sa ibabaw ng ulo ng nag-iisang pakong ito, mapapasa iyo ang 1,000 tail ng pilak na ito. Paano isasabit ang 12 pako sa dulo lang ng isang pako? Imposible yan. Halatang-halata naman na gusto mo lang gamitin ang 1,000 tail na yan para mabili ang sikretong formula ko na nagbibigay ng limpak-limpak na salapi. Yung master yan, parehas na parehas kayo ng tiyuhin mo. Hindi lang gaaman, napakakuripot pa. Pero dahil may isang hanggal na kusang nagbibigay ng pera, libre kitang tuturuan, ikaw na mangmang sa panahon ng feudalismo, ng isang leksyon sa basic physics. Masdan mo. Nakalutang nga, paano nangyari yon? Imposible. Senyorito, may malaking sakuna. Bakit ka natataranta? Ang mga binili nating bakal at tanso ay parating na sa lungsod. Pero nang makarating sa labas ng lungsod, kinumpis ka silang lahat ng kagawaran ng digmaan. Sabi nila, gipit daw ang labanan sa Hilaga. Kaya ang mga bakal at tanso ay itinuturing ng mga supply militar. Dahil doon, ipinagbabawal ang pribadong pagbili at pagbebenta nito. Ha ha ha. Shen Yao, akala mo ba nanalo ka na porke nakuha mo ang 1,000 tail ko? Matagal nang naiinis ang tiyuhin ko sa tindahan mo ng sabon. Maaaring hindi kanya matalo sa negosyo. Pero bilang ministro ng digmaan, isang galaw lang ng daliri niya, kaya niyang sirain ang buong kabuhayan mo. Sinabi mo bang ang tiyuhin mo, sa ilalim ng pagkontrol sa supply militar, ay puwersahang kinumpis ka ang mga kagamitang legal kong binili? At kung oo nga, ano ngayon? Ang tiyuhin ko ay isang mataas na opisyal ng palasyo. Kapag nagwala ka rito, itinuturing niyang pag-aaklas. Dugot pawis ang inilaan ko para mapatakbo ang produksyon ko. Tapos ayaw niyang sumunod sa batas ng merkado. Ginagamit mo pa sa akin ang kapangyarihan mo para i-boycott ako, ha? Gusto nilang limasin ang lahat ng mayroon ako, Xiaoman. Umalis na tayo rito, amo. Saan po tayo pupunta? Ministro ng digmaan ang kinakaharap natin. Ha ha ha, direkta tayong pupunta sa bulwagan ng ministro. Tuturuan ko ngayon ng leksyon ng mga makalumang opisyal na yan. Kung ano ang ibig sabihin ng batas laban sa monopolya. Yan Wuju, napakatanda mo na pero wala ka pa ring hiya. Ang lakas ng loob mong harangin ang mga supply ko. Kinumpis ka mo sa labas ng lungsod ang mga bakal at tansong binili ko. Gusto mo ba talagang solohin ang lahat? Amo, hinaan nyo naman po ang boses nyo. Ministro ng digmaan ang kinakaharap nyo. Maaari kayong pugutan ng ulo kapag nambastos kayo ng opisyal ng imperyo. Napakainit naman yata ng ulo mo, Ginoong Shen. Ginagawa ko lang ang aking tungkulin ayon sa batas. Dahil kritikal ang sitwasyon ng digmaan sa Hilaga. Ang lahat ng bakal at tanso ay kontrolado at nakalaan lamang para sa militar. Kaya paano namang ang isang pinalayas na tulad mo ay palihim na bumibili ng ganoon karaming bakal at tanso? Nagbabalak ka ba talagang magrebelde? Amo, huwag na huwag niyo pong tatanggapin ang paratang na yan. Huwag mo akong bulahin gamit ang mga walang kwentang katwiran na yan. Sino ba sa buong lungsod ang hindi nakakaalam na ang tindahan mo ng pampaganda ay malapit ng malugit magsara dahil sa aking mga sabon? Sa madaling salita, naiinggit ka lang sa natatanging formula ko, hindi ba? Isang hamak ng mga ngalakal lang, naglalakas loob pang magwala rito sa bulwagan ng militar. Ang walang silbi ng pamilyang Shen ay talagang walang modo at napakabastos, Shen Yao. Pero dahil kinikilala kong mahusay ka sa matematika, bibigyan kita ng pagkakataong makaligtas. Ang sinasabi mong pagkakataon mula sa bibig ng mga katulad mo, ay parang patibong lang papunta sa kamatayan. Noong pumasok ka sa looban kanina, nakita mo ba sa gitna ng dambana ang sagradong pintuang tanso? Nakita ko naman. Bakit, hindi ba makapagpadala ng balita ang militar ninyo? Kaya balak nyo yang ibenta sa akin para magkapera, napakahambog.
Ang pintuang ito ay gawa sa nag-iisang buong piraso ng pinatigas na tanso. Napakatimbang nito, umaabot sa 10,000 kilo. Noong unang panahon, ang pinakadakilang pinuno ng martial arts ng dakilang yan. Ipinokos ang buong lakas ng kanyang kapangyarihan. At pinaghahampas ito ng 3 araw at 3 gabi. Pero ang naiwan lang niya ay isang bakas ng palad na kalahating pulgada ang lalim. Senyorito, ito ang pintong gumagapos sa mga Diyos ng kagawaran ng digmaan. Shen Yao, hindi ba't ipinagmamalaki mong kaya mong gawing ginto ang bato? Kung ganoon, gamitin natin ang pintong gumagapos sa mga Diyos na iniwan ng dakilang ninuno, para sa isang pastahan. Sa loob ng 3 araw. Sa loob ng 3 araw, kung magagawa mong hindi gumamit ng pulbera o pampasabog, at walang dambuhalang maso para wasakin ang napakabigat na tansong pintong ito, hindi ko lang agad pakakawalan ng lahat ng iyong mga kagamitan, kundi ako na mismo ang mag-aalis ng buwis sa negosyo mo sa loob ng 3 taon. Oo, pero kapag hindi mo ito nagawa, kailangan mong ibigay ng kusa ang sikretong formula ng mabangong sabon at asin niebe, nang walang kulang na kahit isang salita sa kagawaran ng digmaan. May lakas loob ka bang tanggapin ito? Ginoo, huwag po, nang walang pampasabog, nang walang dambuhalang maso, kahit pa bumaba ang mga Diyos mula sa langit, hindi pa rin nila mawawasak ang napakabigat na tansong ito. Senyorito, pakiusap, huwag kayong pumayag. Isa itong patibong na idinisenyo para ubusin ka hanggang sa buto. Hahaha, kung may lakas loob na tanggapin ng basurang yan ang pastahan. Lalamunin ko ng buo ang mga semento sa sahig ng bulwagang ito. Gusto nyo ba ang formula ko? Ang yaman ng walang silbing pamahalaan. Tingin mo ba ay karapat dapat makuha ng isang hampas lupang tulad mo? Hahaha. Hahaha. Para makuha ang pinakamatibay na depensa, gumamit pa talaga sila ng pinatigas na tanso. Tumaas nga ang tigas nito. Ngunit kulang na kulang naman ang pagiging malambot o mabanat nito. Masyado itong matigas, kaya madali rin itong mabasag. Wala man lang itong kahit anong sistema para sumipsip ng puwersa. Mukhang ginawa talaga ito para masira sa sarili nitong panginginig. Kalokohan. Anong kalokohang panginginig ang sinasabi mo? Tatanggapin mo ba o hindi, dalhin nyo rito ang panulat. Hahaha. Ngayong araw, bibigyan ko kayo ng libreng leksyon. Kayong mga nakalusot sa 9 na taong obligadong pag-aaral ng walang natutunan. Ituturo ko sa inyo kung ano ang ibig sabihin ng ganap na katotohanang mas mataas pa sa marahas na lakas. 3 araw mula ngayon, ako mismo ang mag-isang gigiba sa inyong kagawaran ng digmaan. Tara, babalik na tayo para maghanda ng leksyon. Itaya mo ang pera ko sa panig ng ministrong digmaan, manalo man o matalo, tataya pa rin ako. Ang banal na pintuan ni Ginoong yan ay pamana pa ng unang emperador. Kahit ang isang dakilang master ay hindi yan kayang wasakin. Paano naman mananalong si Shen Yao? Taya na, bawal nang bawiin. Siguradong panalo ito, walang kalugi-lugi. May garantiya pa ng pamahalaang imperial. Siguradong panalo na rito si Ginoong yan. Itaya mo ang 500 pilak ko para sa panalo ng ministrong digmaan. Kung magagawa ngang wasakin ng Shen Yao na iyan ang banal na pintuang ito, kakainin ko mismo ang buong mesa ng sag-alang ito. Hahaha. 100 laban sa isa ang pastahan. Talagang nabaliw na si Shen Yao. Hindi lang niya hinahanap ang sarili niyang kamatayan, kundi binigyan pa niya ang buong lungsod ng pagkakataong yumaman. Kagagaling ko lang sa kanlurang pamilihan. Nakita ko si Shen Yao kasama ang kanyang utusan na naglilibot sa kalye ng mga hiyas. Ano naman ang binili niya? Mga banal na sandata, isang dambuhalang maso. Hahaha. Anong banal na sandata ang pinagsasabi mo? Ang hinahanap niya ay balat ng sawa, pulang kahoy, at alambreng bakal. Hahaha. Balat ng sawa, pulang kahoy, at alambre. Gusto ba niyang magpunta sa tapat ng kagawaran ng digmaan para tumugtog ng ero at ihatid sila sa hukay? Sige pa, buksan pa ang pastahan. Tatanggapin ng bulwagang ginto ang lahat ng taya ngayong araw hanggang sa huli, hahaha. Senyorito, huwag na po tayong bumili. Ang buong lungsod ay tumataya na matatalo kayo. Mayroon pa ngang nagbukas ng pastahan kong. Paano kayo mamamatay 3 araw mula ngayon?
Ipunin na po natin ang ating mga pilak, at umarkila na tayo ng karwahe ngayong gabi para tumakas pabalik sa ating bayan. Bakit ka ba umiiyak? Ang hina naman ng loob mo. Binibili ng buong lungsod ang libro ko. Mabuti naman kung ganoon. Ibig sabihin nito, nakapila ang lahat ng mayayaman sa buong kabisera. Naghihintay na maging gatasan ko. Kapag winasak ng senyoritong ito ang pintuang tanso pagkalipas ng 3 araw, maging ang natitirang salawal ng Raging Pavilion ay kailangang ibayad sa akin. Pero yun ang banal na pintuan ng Wanjin. Hindi kayo naghahanap ng banal na sasakyan o naghahagilap ng mga mahiwagang sandata. Pero bakit balat ng ahas, kahoy, at kawad na bakal ang binibili ninyo? Ano namang kinalaman yan sa pagwasak ng pinto? Ito ang tinatawag na higit na mataas na diskarte. Ang mga harang na hindi kayang tibagin ng dahas. Paraan lamang iyon ng mga walang alam. Aghamang tunay na lakas at solusyon. Oh, tingnan mo nga naman. Hindi ba't ito ang tanyag na Senyorito Shen na makikipagpaligsahan sa kagawaran ng digmaan? Nagtataka lang ako, bago ang huling sandali ay, hindi pala. Bago ang takdang araw ng pastahan, ano ang maipaglilingkod ko sa inyo rito sa aking munting tindahan? Kailangan ko ng balat ng sawa na may edad na mahigit 800 taon. Isang tabla ng 100 taong gulang na mabangong pulang kahoy. At ihanap mo rin ako ng isang bigkis ng pinakamanipis na kawad na gawa sa pinatibay na bakal. Hahaha, balat ng sawa, pulang kahoy, at bakal na kawad. Senyorito Shen, hindi naman pagwasak ng pinto ang gagawin mo riyan. Mukhang bago ka mamatay gagawa ka muna ng sarili mong kudyapi. Para tugtugan ng sarili mo. Hahaha. Gagamit ka ng kudyapi para wasakin ang banal na pintuan. Tumatawa kayo dahil lakas lang ang alam ninyong gamitin. Para sa senyoritong ito, ang lahat ng bagay ay may sinusunod na batas ng kalikasan. Kaalaman ng tanging ganap na katotohanan sa mundong ito. Malapit na ngang mamatay, mayabang pa rin. Ang lahat ng ito ay nagkakahalaga ng 1,000 pilak. Hindi ko ito ibebenta ng mas mababa roon kahit isang kosing. Xiaoma, bilangin mo ang pilak at ibayad mo sa kanya. Mga gear at bearing. Senyorito Shen. Gagawa kayo ng kudyapi. Bakit kailangan ninyo ng mga gear na gawa sa bakal? Dahil ang puso ng senyoritong ito, ang kudyaping ito, ay papaganahin gamit ang lakas ng rebolusyong pang-industriya. Huwag ka ng madaming daldal, ibalot mo na yan. Tandaan mo ang mga sinabi mo ngayon. Pumunta ka sa harapang patio ng kagawaran ng digmaan sa loob ng 3 araw. Ako mismong senyorito mo ang tutugtog ng isang himig para sa'yo, upang malaman mo kung paano ang tunay na mausakan ng puso. Senyorito, kaya ba talaga ng mga bagay na ito nag-ibay ng higanteng pintong Shenshen sa loob ng kagawaran ng digmaan? Hindi giba. Kundi hahayaan natin itong kusang maduraj at mapulbos. Bumalik na tayo sa Luoyan Manor para magsimula ng trabaho. Kapatid na Shen, ano ba itong pinaggagawa mo? Dahil ba ito sa pang-aaping dinanas mo kanina sa kagawaran ng digmaan? Kaya bigla ka na lang nawala ng bait? Where? Matandang Xiao, ikaw ang nawala ng bait. Gising na gising at malinaw ang isip nitong senyorito mo. Abala ko sa isang napakahalagang eksperimento sa pisika, kaya huwag mo akong gambalain. Kapatid na Shen, ang balita tungkol sa paglagda mo sa kasunduan ng buhay at kamatayan kasama si Yan Wuzhou sa kagawaran ng digmaan ay kumalat na sa buong kabisera. Maging ang pusta sa Huijin Pavilion ay umabot na sa 1 laban sa 100. Napakalaking kahangalan ng ginawa mo. Ang tansong pintuang Shenshen na iyon ay pamana pa ng dakilang ninuno. Gawa sa libo-libong kilo ng pinatigas na tanso. Paano iyon masisira ng lakas lang ng tao? Makinig ka sa payo ko. Habang madilim pa ang gabi, kunin mo na ang lahat ng kayamanan mo at tumakas ka na agad. Tumakas. Bakit naman ako tatakas? Ginamit ni Yan Wuzhou ang kapangyarihan niya bilang pinuno ng kagawaran ng digmaan. Dahil hindi kaya ng mga negosyo niya sa Ningxie na makipagsabayan sa akin. Kaya ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para harangan ang mga supply ko ng bakal at tanso. At pilit pa niyang inaagaw ang formula ko sa paggawa ng sabon. Kung tatakbo ako ngayon,
Paano pahaharap si Shen Yao ng may dangal sa mundong ito? Kung tatakbo ako ngayon, para ko na ring sinabi sa lahat ng mayayaman at makapangyarihan sa mundo, na basta't hawak mo ang kapangyarihan, ay malaya mo nang maaagaw ang kahit anong gusto mo sa ibang tao. Ngayong araw, ang bakal ko ang inagaw niya. Bukas naman ay ang kabuhayan na ng buong lungsod ang kukunin niya. Mananatili ako rito. Hindi ko lang basta wawasakin ang pintong iyon, kundi jijibain ko rin ang tuluyan ng mapang-ipang pangarap ni Yan Wuju. At ng buong pangkat niya na nagpapakasasa sa kapangyarihan. Sige na, huwag ka ng daldal tungkol sa pagtakas. Lao Xiao, huwag kang kukurap. Ngayong gabi, ipapakita sa iyo ng batang Panginoong ito, kung ano ang isang himalang hindi man lang kayang titigan ng mga mortal. Ha? Ha? Bata, napakatinis at masakit sa tenga ng boses na yan. Ano ba talaga ang balak mo? Paano? Paanong naging posible ito? Hindi mo man lang ito hinawakan. At lalong hindi ka gumamit ng panloob na lakas ng isang mandirigma. Bakit gumalaw ng mag-isa ang basong ito? Wahaha. Ha ha ha. Nabasag nga talaga. Walang anumang bugso ng panloob na lakas. Purong tunog lang talaga ang gumawa nito. Hindi ito kapangyarihang kayang hawakan ng isang ordinaryong tao. Lao Xiao, tingnan mo nga iyang mukha mo, para kang ngayon lang nakakita ng ganito. Sa bayan ko, tinatawag itong prinsipyo ng resonensya. Ang lahat ng bagay sa ilalim ng kalangitan. Kahit pa isang bundok. O kahit isang pinto, lahat ay may kani-kanyang frequency. Malinaw na ito ang sinaunang demonyong tunog na nakatala sa mga lumang kasulatan. Ang banal na mantra ng walang anyong puno. Kung kaya nilang basagin ang baso mula sa malayo ngayon, sa loob ng 3 araw, kaya na nilang gubain ng pinto ang Wanjin. Basta't ang frequency ng tunog na ilalabas ay eksaktong katugma nito. Kahit gaano pa ito katibay, magigiba ito mula sa loob. Sige na. Pero masyadong mahina ang lakas ng lalamunan ng tao, kaya makakabasag lang ito ng baso, para mawasak ang tanso ng Wanjin. Kailangan nating gumamit ng lakas ng purong mekanikal na puwersa. Hindi lang nito gagayahin ang mahiwagang tunog. Gagamitin din ang tumpok na bakal na ito, upang palakasin ang tunog ng 100 hanggang 1,000 beses. Akala yata ni Yan Wo ay walang kapintasan ng pintong iyon. Pagkalipas ng 3 araw, gagamitin ng batang Panginoong ito ang mga materyales na ito upang buuin ang isang 12 silindrong hand-cranked mechanical resonance instrument sa harap ng lahat ng mamamayan ng kabisera at ang ipinagmamalaking depensa ng inyong dinastiyang Dayan. Ay yayanigan ko hanggang sa maging tumpok ng mga basurang tanso at bakal. Kapatid na Shen, ikaw talaga ay may kamanghamanghang pamamaraan ng isang tunay na Diyos. Pare, talagang namangha ako ngayong gabi sa nasaksihan ko. Oh, ayan, nakita mo na ang himala. Huwag kang ang hamarang dyan, nahaharangan mo ang liwanag. Kailangan ko na maghabol sa trabaho. Masyadong gipit ang 3 araw. Isang kabaliwan kung ang taong ito ay hindi maglilingkod sa palasyo. At kung magpasya siyang magrebelde, malalagay sa matinding panganib ang buong kaharian ng Dayan. Mga kawal, iharap niyo sa akin si Komandante Yiwei. Ang inyong tapat na lingkod na si Yexiao ay nagbibigay pugay sa inyo, mahal na emperador. Napakalalim na ng gabi. Bakit tila labis na nababalisa ang mahal na emperador? May lumusot po ba na mamamatay tao sa loob ng palasyo? Tatanungin kita. Kung ang pinakamalakas na pinuno ng martial arts sa ating kaharian ay gagamitin ang buong lakas ng kanyang panloob na enerhiya, kaya ba niya, sa loob lamang ng isang mitya ng insenso, nadurugin ang dambuhalang pintong tanso ng Shenshen sa tapat ng Ministry of War, at gawin itong alabok? Hinding-hindi po posible yan, mahal na emperador. Ang pintong tanso na yan ng Shenshen ay ginawa pa noong panahon ng dakilang emperador Tezu. Gawa ito sa isang buong piraso ng pinatigas na tanso, na tumitimbang ng 10,000 kilo, at napakatibay nito. Noong rurok ng kapangyarihan ng mabangis na mandirigmang si Situ Xuanyu, pinatamaan niya ang pintong iyan ng 3 araw at 3 gabi, pero kalahating pulgada lamang ng marka ng palad ang naiwan niya.
Paano kung hindi 3 araw at 3 gabi, kundi sa loob lamang ng isang mitya ng insenso? Hindi na yan kaya ng lakas ng tao, maliban na lamang. Maliban na lamang sa ano? Maliban na lamang kung ang galing niya ay lumampas na sa sukdulan ng isang Grandmaster. At umabot na sa maalamat na antas ng isang nabubuhay na bathala sa lupa. Na kayang gawing mapangwasak na enerhiya ang kanyang nakatagong lakas, at gumawa ng malalakas na alon ng tunog, upang yanijin ang loob ng pintong tanso hanggang sa mabasak ito ng pira-piraso. Ngunit ang ganyang klaseng katanji tanging eksperto, ay nabubuhay lamang sa mga alamat sa loob ng libo-libong taon. Hindi kailanman sila iiral sa totoong mundo. Ha 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 ha. Alamat. Hindi. Ang alamat ay kasalukuyang buhay na nakaupo ngayon sa Luoyang Villa. Nasa harap ko lang siya ngayong gabi. Nang hindi gumagamit ng kahit katiting na panloob na lakas ng isang mandirigma, gamit lamang ang isang kakaibang himig, ay nagawa niyang mabasag ang kristal na kopa na handog mula sa kanluran, at madurog ito ng pino mula sa malayo. Anong klaseng pagdurog ng bagay nang hindi hinahawakan? At wala man lang naramdamang kahit kaunting daloy ng panloob na lakas. Paanong naging posible ang ganoon? Ito ang sinaunang itim na sining. Ang walang anyong demonyong himig. Paano ito matututunan ng isang ordinaryong tao? Nakakatakot. Masyado itong nakakatakot. Kaninang umaga lang, tinanggap niya ang isang tiyak na kamatayang pastahan sa kagawaran ng digmaan. At ngayong gabi, ipinakita niya sa akin ang ganitong nakakatakot na kapangyarihan. Hindi ito isang simpleng pagkakataon lang. Ito ay isang hayagang babala. Tiyak na nabisto niya na ako si Lao Xiao. Napatagong nag-iimbestiga sa kanyang tunay na pagkatao. Nalaman din niya ang balak kong gamitin ang posisyon ng pagiging consort para pilit na agawin ang kanyang mga negosyo. Ginamit niya ang kristal na kopang iyon para iparating sa akin na ang buong imperyo ng Dayen sa kanyang paningin ay walang halaga at kaya niyang wasakin gamit lang ang isang lumang instrumento. Mahal na Emperetress, sino ba talaga ang taong iyon? Si Shen Yao. Ang sumuwi sa inyong utos. Ang sinasabing asawa ng pamilya Shen na ayaw maging consort. Asawa ng pamilya Shen, hindi. Ngayon ko lang naintindihan. Hindi lang siya basta-basta isang kasunduang asawa. Ang pagtanggap niya sa pastahan sa kagawaran ng digmaan kanina ay hindi dahil sa kayabangan, kundi dahil sigurado na siya sa kanyang panalo. Kung nagawa niyang durugin ang kristal mula sa malayo ngayon, makalipas ang 3 araw sa harap ng lahat ng mamamayan ng Jinchong, ay kaya rin niyang wasakin ang dambuhalang tarangkahan ng mga Diyos. Mahal na Emperetress, kung talagang taglay ng taong iyon ang nakakatakot na sining na ito, at may tanim na galit sa kaharian, bakit hindi ninyo payagan ang inyong lingkod na pamunuan ng mga palihim na bantay ngayong gabi upang tapusin siya? Sa tingin mo ba ay kaya siyang pigilan ng 3 dakilang guro, laban sa walang anyong demonyong himig na kayang magwasak ng dambuhalang pintuang tanso? Kapag ginalit natin siya, ang buong kabisera ang madadami at mamamatay. Si Yan Wuji, ang matandang hanghang na iyon, nabulag siya ng sarili niyang kasakiman. Ngunit nagawa pa talaga nilang galitin ng isang lihim na immortal na tulad niya. Ang kaharian ang may pagkakasala sa kanya. At ako, bilang emperador, ay naging labis na mapagpalayaw sa aking mga nasasakupan. Kaya naman ang isang pambihirang henyong tulad niya, ay napilitang kalabanin ng buong ministry ng digmaan ng mag-isa. Hindi natin maaaring patayin ang taong ito. Kailangan lang natin siyang amuhin. Yes, Xiao. Sa tingin mo, bakit ang isang walang katulad na henyo na may hawak ng pambihirang talino, na kayang humamon sa langit, ay kusang magtatago ng kanyang totoong pagkatao at mamumuhay ng napakatahimik? Hindi ko po batid, mahal na emperador. Ngunit ang mga katulad ni Yan Wuju, para sa sariling interes, ay lantarang ginamit ang kapangyarihan ng ministry ng digmaan para mang-agaw at mang-abuso. Kung ang inyong abang lingkod ang henyong iyon, malamang ay magbabalak din akong mag-aklas. Tama ka. Ang kaharian nga ang nagkasala sa kanya, at ako na mismong emperador ang nagkulang sa pagdidisiplina sa aking mga tauhan. Ang mga korap na opisyal, na nagbubulsa ng kaba ng bayan, at sumisira sa kabuhayan ng iba. Ang siyang pumwersa sa isang lihim na immortal, na harapin ang buong ministry ng digmaan ng mag-isa. Sa pastahan 3 araw mula ngayon, ako mismo ang tatayong saksi. Mahal na emperador, hindi po matansya ang tunay na lakas ng taong iyon. Paano kung mawalan siya ng kontrol sa gitna ng pastahan at malagay sa panganib ang inyong mahalagang buhay? Hangal, gusto mo pa ba siyang galitin? Kung talagang kaya niyang wasakin ang aking banal na tarangkahan, sa tingin mo ba ay makakaharang ang ilang mga master sa kanyang hindi nakikitang mapaminsalang tunog?
Ipaabot ang aking utos, 3 araw mula ngayon, sa harapang bakuran ng ministry ng digmaan. Ang lahat ng pinakamahuhusay na bantay ng palasyo ay dapat magpanggap, bilang mga karaniwang mamamayan, at walang sino man ang papayagang magdala ng anumang sandata. Masusunod po, mahal na emperador. Bukod dito, magpadala rin ng utos sa kagawaran ng palasyo, na ilabas ang pinakamagandang uri ng bulak at pantakip sa tainga dito sa palasyo. Ihanda ninyong lahat iyan para sa akin. Siguraduhin kumpleto ang mga ito. Mga pantakip sa tainga po. At mayroon pa. Ang lahat ng mga halijing gawa sa puting marmol sa loob at labas ng bulwagan ng Chenching ay dapat mabilisang balutin ng mga malalambot na kutson ngayong gabi, para makasiguro tayo. 3 araw mula ngayon, gusto ko mismong makita kung paano niya wawasakin ang tarangkahan. At kailangan ko ring makita ng sarili kong mga mata, kung siya nga ba ay isang bathala o isang rebelde. Senyorito, hindi ko na kaya. 2 araw at 2 gabi na tayong walang tigil sa pagtatrabaho. Ano ba talaga ang kakaibang bagay na ito? Hindi ba't sabi ninyo ay gagawa kayo ng isang biolin para tumugtog sa harap ng bakuran ng kagawaran ng digmaan? Pero kahit saang anggulo tingnan ng bagay na ito, mukha talaga itong isang konyong pandigma na nakahandang sumabog. Napakawalan awa mo naman, Xiaoman. Masyadong mababaw ang imahinasyon mo, kung ganoon, ano ba talaga ito? Ito ang bunga ng 2 araw na pagbuhos ng oras ng inyong senyorito, kung saan pinagsama ko ang aking sariling kaalaman sa mekanika, teorya ng fluido, akastikang taginting, at ang prinsipyo ng pag-ikot ng mga gear, upang buong pusong likhain ng kauna-unahang high-frequency, mechanical resonance sound generator ng dakilang imperyo ng Yan. Binigyan ko ito ng isang napakasimple at madaling maintindihang pangalan. Ang mantra ng dakilang awa, version 1.0. Parang malas naman pakinggan ang pangalang iyan. At para saan naman ang malaking bakal na gulong na ito sa tabi? Magandang tanong, ang tawag dyan ay pihitang pampaikot. Kapag inikat ko ang malaking hawakang ito ng isang beses, bibilis ang takbo ng 3 set ng mga gear sa loob. At ang gulong na bakal na kumakaskes sa mga alambre ay iikot ng 100 beses. Dagdagan pa nito na gawa sa pulang kahoy na resonating box at tansong. Malaking trompeta para sa nakatutok na pagpapalakas ng tunog. Ha ha ha. Kahit ang mga bathala ay mayayanig sa lakas nito, napakahusay ninyo, senyorito. Kung ganoon, maaari na ba nating itulak ito papunta sa tarangkahan? Bakit ka nagmamadali? Ang siyentipikong eksperimento ay nangangailangan ng labis na katumpakan. Kung hindi natin alam ang natural na frequency ng tarangkahan ng mga bathala, at basta-basta na lang natin itong paiikutin ng walang direksyon, hindi masisira ang pinto. Kundi tayo muna mismo ang mabibingi sa lakas ng yanig, halika na. Dalhin mo ang mga kagamitan natin. Ngayong gabi, aalamin natin ang lihim ng tarangkahan ng mga bathala sa kagawaran ng digmaan. Senyorito, bakit tayo narito sa kagawaran ng digmaan sa kalagitnaan ng gabi? Kapag nahuli tayo ng mga nagpapatrulyang kawal ng palasyo, mapagkakamalan tayong mga mamamatay tao at papatayin sa pamamagitan ng pagpapaulan ng mga palaso. Senyorito, ano na naman ba ang kakaibang bagay na ito? Tumahimik ka nga, stethoscope ang tawag dito. Gagamitin ko ang maliit na martelyong bakal para kumatok sa pinto, at ikaw naman ang magtala ng mga maririnig ko. Paos ang tunog. Masyadong pinipigil ang panginginig ng tunog. Mali. Hindi yan ang tamang tapik. Dapat ay may solidong dugtungan dito. Senyorito, narinig nyo talaga yon. May sariling tibok ang lahat ng bagay. May tibok ang tao. May tibok ang bakal. At may tibok din maging ang tanso. Ay, senyorito. May dumarating. Sino kayong umaaligid ng kainahinala sa teritoryo ng kagawaran ng digmaan? Dakpin sila, Ginoong Jun, maawa po kayo. Gusto lang po sanang tignan ng aking senyorito.
Wala po kaming masamang intensyon. Hindi ba't ito? Ang tanyag na Ginoong Shen na pilit kinakalaban ng tarangkahang Shen. Ha ha ha. Naglapat pa ng sirang tansong embudo sa pinto sa kalagitnaan ng gabi. Anong ginagawa mo dahil ba alam mong mamamatay ka na sa loob ng 3 araw? Kaya dinalaw mo ang tarangkahang Shen para tignan ang pulso nito. Ha 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 ha. Ginoong Shen, isa lamang iyang walang buhay na bagay. Baka naman buntis yan kaya may tibok. Ha ha ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Pinagtatawanan niyo ako dahil tinignan ko ang pulso ng isang bagay na walang buhay. Ha 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 ha, mali kayo. Ang lahat ng bagay sa mundong ito, bawat damo at bawat puno, bawat bakal at bawat bato, basta tumiiral sa ilalim ng langit, ay may sariling tibok na natatangi sa kanila. Araw-gabi niyong ang binabantayan ng pintong ito. Itinalaga niyo pa ito bilang isang bathalang hindi kailanman masisira. Bulag niyo itong sinasamba at kinatatakutan. Pero hindi niyo man lang naitanong sa sarili niyo kung bakit ito matigas o kung paano ito wawasakin. Bumalik kayo at sabihin kay Yan Wuji na hindi na parito si Shen Yao ngayong gabi upang magmakaawa, kundi para magbigay ng huling babala sa harap ng lahat ng mamamayan ng lungsod at ng buong korte ng palasyo. Ako mismo ang wawasak sa inyong mga mangmang at sa inyong bulag na pananampalataya sa kapangyarihan, lapastangan. Kung hindi mo mawawasak ang pinto bukas, ako mismo ang pupugat sa ulo mo. Ha ha ha. Nakalock ang wavelength sa frequency na 220 Hz. Xiaoman, umuwi ka na at matulog. Bukas ng umaga, magdaraos tayo ng konsyerto sa harap ng looban ng kagawaran ng digmaan. Malapit na ang takdang oras. Bakit hindi pa dumarating ang mayabang na batang yan ng pamilyang Shen? Ha ha ha. Baka naman pagkatapos niyang suriin ang pinto ang Shen kahapon, ay nalaman niyang wala siyang magagawa. Kaya kagabi pa lang ay nag-impake na siya at tumalon sa pader para tumakas. Ha 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 ha. Paano kung hindi sumipot si Shen Xiao? Paano na ang ating pastahan? Ipinusta kaya namin ang lahat sa panalo mo. Ha 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 ha. Kung hindi siya darating, ituturing itong pagtakas bago mahatulon. At ayon sa batas ng ating dakilang yan, sasamsamin ng lahat ng ari-arian ng pamilya niya. Siyempre, ang formula ng sabon at puting asin ay mapupunta sa kagawaran ng digmaan, di ba? Napakatalino ninyo, Panginoong yan. Kung hindi darating si Shen, kumpiskahin ng ari-arian. Samsamin ng ari-arian, samsamin. HMM. Shen Yao, Shen Yao. Talo ka kapag sumipot ka. At talo ka pa rin kahit hindi ka sumipot. Kung hindi darating si Shen Yao, kumpiskahin ng ari-arian. Mapupunta ang formula sa kagawaran ng digmaan, ha ha ha. Ano ba ang bagay na yan? Ha 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 ha. Talaga bang itinulak ni Shen Yao ang hukan dito? Ha 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 ha. Ito ba ang mahiwagang pansira ng pinto ni Shen Yao? Isang dambuhalang hukan. Ha ha ha, isang sirang hukan lang, gusto pang wasakin ng banal na likha ng unang emperador. Nasisiraan na siya ng bait, totoong baliw na siya. Shen Yao. Iyan ba ang mahiwagang pansira ng pinto na pinag-isipan mo pa ng 3 araw? Huwag po kayong magmadaling tumawa, Panginoong yan. Dahil kapag nakaluhod ka na mamaya habang umiiyak, siguraduhin mong ganyan din kalakas ang boses mo. Ito ba ang mahiwagang pansira ng pinto ni Shen Yao? Isang dambuhalang hukan. Baliw na talaga siya. Aatungal ba siya sa tapat ng pinto ang Shen gamit ang basurang yan? Shen Yao. Akala ko pa naman ay may maipapakita kang kamanghamanghang kakayahan. Pagkatapos ng 3 araw mong paghahanda, isang bunten lang pala ng kalawanging bakal ang nagawa mo, Senyorito. Ang daming tao. Paano kung hindi gumana manahimik ka at manood? Shen Yao, hindi pa huli ang lahat para magsisi ka.
Ibigay mo ng maayos sa akin ang formula ng sabon at shuiyen. At hahayaan kitang mabuhay. Zhou Peifang, Zhou Peifang. Yan Wuju, hanggang ngayon ba ay hindi mo pa rin naiintindihan? Sinasamba ninyo ang bakal na pintong ito na parang Diyos. Itinuturing ninyo ang kapangyarihan bilang langit. At akala ninyo, dahil hawak ninyo ang selyo ng opisyal, ay maaari nyo nang agawin ang bakal ko. Nakawin ang aking mga formula, at tapakan ng sino mang walang kapangyarihan. Ngayong araw, ipapamukha ko sa inyo sa harap ng buong kabisera, na ang mga alamat ay kaya ring tapakan ng mga ordinaryong tao sa ilalim ng kanilang mga paa. Huwag mo kaming lokohin sa mga mapanlinlang mong salita. Titingnan ko kung paano magagawa ng tambak mong basura, na sirain ang aking kagawaran ng digmaan. At ang pintuan ng tunay na Diyos, Xiaoman. Tandaan mo, ang lakas ng 10,000 hukbo ay walang sinabi sa pagtatakda ng tamang tono gamit ito. Nakalock ang frequency sa 220 Hz. Ginoong yan, dahil nagmamadali ka na yata sa iyong kabilang buhay. Sisimulan na ng senyoritong ito ang aking grandeng trahedya ng symphony ngayon din. Ha ha ha. Ha. Ha ha. Bakit parang may kakaiba sa tunog na ito? Senyorito, senyorito, gumagana na. Huwag kang madaldal, simulan mo ng orasan. Aray, antay nga po. Patigilin mo yan, bilasan mo, patigilin mo. Shen Yao, anong uri ng pangkukulam ito? Pangkukulam. Ang tawag dito ay scientificong resonance. Isang mababaw na laro lamang. Ang pintuan ng tunay na Diyos ay pamana pa ng dakilang ninuno. Paano yan mayayanig ng isang tambak ng kalawanging bakal na gaya niyan? Kung ganoon, buksan mo ng malaki ang mga mata mo at panoorin mo. Senyorito, malapit na tayo sa puntong sinasabi ninyo. Napakahusay, napakahusay. Papalapit na ang frequency sa target. Sandali, huwag kang tumawa. Mabibingi na ako nito. Senyorito, itaas niyo pa ng kaunti. Malapit na sa sinabi ninyong frequency, dahan-dahan lang. Tumunog ba ang pinto kanina? Imposible, ang sagradong pintuan ay pamana ng dakilang ninuno. Paano ito mayayanig ng ganyang ingay na parang iyak ng multo? Nahanap ko na, senyorito, anong nahanap mo? Ang pinakamahinang bahagi nito. Gumagalaw talaga ang pintuan. Ano? Anong klaseng panggagaway ang ginawa mo? Panggagaway, ginoong yan. Ang mga bagay na hindi ninyo maintindihan dahil sa inyong kamangmangan, ay tinatawag ninyong panggagaway, ganoon ba? Harangan nyo siya, bilis, harangan nyo siya. Sirain nyo ang demonyong makinang iyan. Bakit sila sumusugod? Huwag mo silang pansinin. Nagkakalamat na, ginoong yan. Mukhang bibigay na ang altar ng mga ninuno nyo. Imposible. Ang sagradong pintuan ay pamana. Ng dakilang ninuno, paano ito magkakalamit? Senyorito, nagkakalamat na talaga. May lomit na talaga. Sirain nyo ang demonyong makinang iyan. Bilis, durugin nyo yan para sa akin. Xiaoman, tapos na ba ang oras? Tapos na, Senyorito Zhao, ngayon na. Nagkakalamat na. Ano? Anong nagkakalamat? Ang pamana ng dakilang ninuno. Madudurog na talaga, hindi pwede. Imposible, patigilin nyo yan. Bilis, patigilin nyo yan ngayon din. Ngayon natatakot ka na pala. Katapusan na. Ha ha ha. Nakita nyo ba ng malinaw ang Diyos na niluhuran ninyo ng 100 taon? Sa harap ng katotohanan, ay isa lamang tumpok ng kalawanging bakal. Senyor ito, winasak nyo talaga ang sagradong pintuan. Ang 10,000 kilong matigas na. Bronze ay basta na lang naduraj ng ganoon, hahaha. Isang mahiwagang kagamitan, ito ba ay gawa ng isang Diyos na bumaba sa lupa?
Anong konstitusyon? Sabi ni Ginoong Shen, agham ang tawag dito. Ang tawag doon ay katarungan, kaya ba talaga nitong umabot hanggang sa dulo? Nasaan ang amo ni Kuya Wei Jin? Huwag kang tumakbo, talo na si Yan Wuzhou, pilitin niyo siyang magbayad ngayon din. Senyorito, talagang winasak niyo po ba ang pintong ito? Ha ha ha. Sinabi ko na sa inyo kanina, hindi ito tungkol sa paggiba. Kundi hahayaan natin itong mabasak ng kusa. Ministro yan. Ngayong nakita mo na ang himala ng pisika. Hindi ba dapat ay magbayad ka na? Ayon sa pinirmahan nating kasunduan sa buhay at kamatayan, ang aking mga bakal at tanso, ay dapat mo nang palayain agad. At ang lahat ng aking negosyo ay libre sa buwis sa loob ng 3 taon. Bukod doon, inantala mo ang aking produksyon ng 3 araw. At ang takbo ng aking negosyo, batay sa napakalaking kita ng aking tindahan ng sabon bawat araw. Kailangan mo akong bayaran ng 50,000 tel ng pilak, para sa danyo sa aking pag-aalala at sa nawalang oras ng trabaho. Gusto mo ba ng purong pilak o sertipiko ng pilak? Hindi ako tumatanggap ng hulugan. Lapastangan, ikaw na mapanlinlang na mangkukulam. Sinira mo ang isa sa pinakamahalagang kayamanan ng Dayan. Ito ay isang krimen ng pagtataksil na may parusang kamatayan. At may lakas ka pa ng loob na manghingi ng pera sa isang opisyal na tulad ko. Senyorito Shen. Tapos na ang kasunduan. Saksi rito ang lahat ng mamamayan sa buong lungsod. Yan Wuzhou, hindi mo ba kayang tanggapin ang pagkatalo kaya gusto mo kaming patahimikin? Mga kawal, ang taong ito ay gumagamit ng itim na mahika para sirain ang determinasyon ng hukbo ng Dayan. Patayin siya ngayon din. Ano pang hinihintay ninyo? Patayin niyo siya, dumating ang kautusan ng emperador. Ako, si Yan Wuzhou, ay buong pusong tinatanggap ang kautusan ng emperador. Sa ngalan ng langit at ng emperador, ito ang utos ng emperador. Ang ministro ng digmaan na si Yan Wuzhou, sa ilalim ng pagkukunwari na ito ay para sa pangangailangan ng militar, ay nangagaw at nanguha ng mga kagamitan ng mga tanyag ng mga ngalakal, sa pamamagitan ng panloloko at dahas, upang piliting makuha ang kanilang mga lihim na formula, at matapos matalo sa inyong pastahan, nangangahas ka pang baligtarin ang katotohanan at pagbintangan ng isang tapat na lingkod, at pumatay para patahimikin ang mga saksi. Ito ay paglabag sa batas ng kaharian. Walang kapatawaran ang iyong ginawa. Kamahalan, maawa po kayo, ako ay pinagbibintangan lamang. Ginawa ko lang po iyon para sa mga kagamitan ng hukbo ng Great Yan. Alisin si Yan Wuzhou sa kanyang tungkulin bilang ministro ng digmaan. Ipiit siya agad sa piitan ng palasyo. Samsamin ang lahat ng nakaw na yaman sa kanyang mansiyon. Ipalabas agad ang lahat ng mga kagamitang kinumpiska. Ang mga ari-arian sa ilalim ng pangalan ni Shen Yao ay bibigyan ng 3 taong libre sa buwis dahil sa kasunduan at ang mga pinsalang dapat bayaran ay kukunin mula sa mga ari-arian ni Yan Wuzhou bilang parusa sa mabigat niyang kasalanan. Shen Yao, huwag kang masyadong magalak. Sinira mo ang aking sagradong sekta. Hindi magtatagal at hindi ka na rin matatanggap ng kaharian. Ang mga taong hindi matanggap ang pagkatalo ay palaging maraming sinasabi. Amo, ipinagtanggol tayo ng kamahalan. Mukhang hindi naman pala masama ang lahat ng tao sa palasyo. Mabilis makasagap ng balita ang emperador na ito. Magaling ang ginawa niyang pagkontrol sa krisis. Sumabay siya sa agos at isinakripisyo si Yan Wuzhou para lang makuha ang tiwala ng mga tao. Ito talaga ang sining ng pagiging pinuno. Gaya ng inaasahan, talagang napakatuso nilang lahat. Kamahalan. Ipinasok na po si Yan Wuzhou sa piitan ng palasyo. Ipinag-utos na rin ang pagpapalaya sa mga kinumpiskang kagamitan. Si Shen Yao. Hindi po siya lumuhod. Hindi siya lumuhod. Hindi na ako nagulat. Si Shen Yao ay mayabang at walang kinatatakutan. Gaya ng inaasahan, mayroon pa rin siyang distansya sa palasyo. Pinarusahan ko si Yan Wuzhou sa harap ng lahat upang bigyan siya ng hustisya. Ngunit nanatili pa rin siyang tahimik at nanunood lang sa tabi. Ito ay isang pagsubok. Tiyak na sinusubukan niya ako. Hindi lang niya gustong makita kung papatayin ko si Yan Wuzhou, kundi kung ang kaharian ng Great Yan ay may sapat na puso upang tanggapin ang katotohanan at ang pambihirang talento. Ye Xiao, sabihin mo, kung ang isang tao ay itinulak ng palasyo sa bingit ng pagkasira ng kanyang pamilya, at pagkatapos ay siya mismo ang sumire sa alamat ng kagawaran ng digmaan, madali ba siyang magtitiwala sa kapangyarihan ng palasyo? Hindi.
Kaya naman hindi sapat na patayin lang si Yan Wuzhou. Nais kong ipabatid kay Shen Yao na hindi lamang pang-aagaw sa kanya ang alam ng palasyo. Ang mga kaya kong ibigay sa kanya ay higit pa sa anumang gustong agawin ni Yan Wuzhou. Ang ibig ninyo bang sabihin, mahal na Imperatress, ay mag-utos sa kagawaran ng palasyo na maghanda ng mamahaling handog tulad ng ginto, pilak, at mga seda, pati na rin mga titulo ng lupa at mga tindahan. Lahat ng makakapagpakita ng ating katapatan ay isasama sa listahan ng mga regalo, at kasama na rin ang aking utos para sa kasal. Ang dahilan kung bakit tinatanggihan ni Shen Yao ang maging katuwang ng Imperatress ay dahil sa maling akala na naghahangad ako sa kanyang mga ari-arian. At nag-aakalang ang palasyo ay marunong lamang mang-agaw at magnakaw. Kaya naman, ipapakita ko sa kanya ang aking buong katapatan, na hindi ako katulad ni Yan Wuzhou, at hindi kaaway ng palasyo ang kanyang turing. Mahal na Imperatress, napakatapang at napakatigas ang loob ng taong iyon. Kung muli niyang tatanggihan ang kasal, hindi niya gagawin iyon. Ipinaglaban ko na ang katarungan para sa kanya sa harap ng lahat, at nagpadala pa ng mga mamahaling regalo para amuin siya. Tiyak na mauunawaan niya ang aking tapat na saloobin. Ang isang pambihirang henyo na tulad niya ay hindi ko maaaring hayaang maging kaaway ng Dayan. Hindi pa sapat ang mga ito. Mahal na Imperatress, ang mga mamahaling hiyas mula sa inyong pribadong kaban, ang mga ginto at pilak, mga kasulatan ng lupa at mga tindahan, ay naisama na rin sa listahan. Hindi sa gusto ko siyang bilhin, kundi nais ko lamang iparating sa kanya na ang Dayan ay hindi katulad ni Yan Wuzhou. Ang hustisyang ipinagkait sa kanya ng palasyo ay ibabalik ko. Ipalabas mo na agad ang utos. Ano man ang mangyari, kailangan ko siyang makuha sa ating panig. Hinding-hindi ko hahayaang makuha siya ng kampo ni Shen Beiwang o ng iba pang mga puwersa. Masusunod po, mahal na Imperatress. Tandaan mo, kailangang maging marangal ang ating pagtrato at maging magalang sa bawat pananalita. Napakatigas ng loob ni Shen Yao. Kaya huwag mong gagamitin ang iyong katungkulan para pilitin siya. Sabihin mo sa kanya na inialok ko ang kasal dahil sa pagpapahalaga ko sa kanyang talino. Patunay ito ng aking katapatan, hindi pang aagaw sa kanyang negosyo. Kamahalin, paano kung mamali ng intindi ang mga tauhan? Kung ganoon, siguraduhin mong marinig nila ng malinaw ang utos ko. Sino mang manggahas na gamitin ang aking kapangyarihan para manggulo. Ang nangyari kay Yan Wuzhou ang magsisilbing babala sa kanila. Nauunawaan po ng inyong abang lingkod. Hinding-hindi po ako magkakamali sa aking tungkulin. Shen Yao, ipinakita ko na ang aking buong katapatan. Sa pagkakataong ito, dapat ay nauunawaan mo na ang aking tunay na puso. Senyorito, napakalaking magandang balita po. Nalugi na ang Huijin Pavilion. May mas malaki pa dyan. Dumating ang mga tao mula sa palasyo. May dala silang 12-dosenang kahon ng mga ginto, pilak, at hiyas. Sabi nila, ito ay utos ng emperador para sa isang kasal. Para papasukin kayo sa palasyo at gawing kabiyak ng emperador. Senyorito, ito ay isang bagay na kahit ang lahat ng mga opisyal sa korte ay hinding-hindi makukuha kahit magmakaawa pa sila. Isa itong napakalaking biyaya. Siguradong aasenso na po kayo ng todo. Anong aasenso ang pinagsasabi mo dyan? Katapusan na. Tapos na ang lahat, senyorito. Nasisiraan na ba kayo ng bait dahil sa sobrang tuwa? Kasal po mula sa emperador yan. Ibig sabihin yan, papasok kayo sa palasyo para maging isa sa mga pinuno. Anong alam mo? Gamitin mo nga ang utak mong kasing laki ng mani at mag-isip ka ng mabuti. Sa buong kasaysayan, sinong emperador na may hawak ng walang kapantay na kapangyarihan? Ang bukal sa loob na magbabahagi ng kanyang kaharian at kapangyarihan sa isang karaniwang tao na walang kahit anong impluensya. Pero, tinulungan pa nga po tayo ng emperador kahapon na ipapugot ang ulo ni Yan Wuzhou, di ba? Iyan ang tinatawag na laro ng kapangyarihan ng isang emperador. Pinapugutan muna niya si Yan Wuzhou para makuha ang tiwala ng publiko. Pagkatapos ay gagamitin ang kasal na ito para atali ako sa palasyo. At kapag nandoon na ako, ang mga sikretong formula, makinarya, at pera ko, ay mapupunta na sa kanya ang lahat. Senyorito, ang ibig niyo bang sabihin, hindi ito isang biyaya? Pilitang pang-aagaw ito sa pamamagitan ng kasal. Isa itong pagsamsam sa ating ari-arian na nakabalot sa marangyang utos ng emperador. Senyorito, mukhang malapit na po sa may gate ng bundok ang mga sasakyan mula sa palasyo.
Iparating mo agad ang utos ko. Isara ang gate ng bundok simula sa sandaling ito. Isailalim ang Luoyan Manor sa pinakamataas na antas ng alerto. Kulang pa, senyor ito. Anong kulang? Ang produksyon natin. Kung aasa lang tayo sa mano-manong paraan ngayon, ang gawaan ng salamin at sabon, at pati ang produksyon ng Shuiyen, ay hindi pa rin makakaharang sa paglamon ng Huangquan. Pero bago pa lang natin tinalo si Yan Wuju, at nag-utos pa ang emperador ng kasal. Kasal. Isang bitag sa ating leeg ang dekreto ng emperador. Ilang karwahe ng mga regalo ang kasama. Iutos mo na isara agad ang lahat ng karaniwang pagawaan. Ang mga sabong Xuanfeng. Pati ang mga Shuiyen, salamin, at mga mamahaling salamin, ipatigil muna ang pagbebenta sa labas. Senyorito, pera po ang lahat ng yan. Kukunin na ng iba ang buhay natin. Aanhin pa natin ang pilak na yan. Lahat ng bakal na mabibili natin. Mga panggatong, matitigas na kahoy, mga katad at kasangkapan, ipunin lahat sa loob ng mansyon. Kumilos ng hiwa-hiwalay. Huwag kayong kukuha ng atensyon ng mga autoridad. Sabihan ng mga pangunahing trabahador na simula ngayon, lalagda sila sa panghabang buhay na kasunduan. Ang mga gustong manatili, papasukin sa lihim na silid sa likod ng bundok. Ang mga ayaw naman, bigyan ng 3 beses na sahod. At papirmahin agad ng kasunduan. Senyorito, balak niyo po bang gusto kong ipaalam sa kanila na ang katotohanan ay hindi lang matatagpuan sa mga aklat, kundi pati na rin sa bakal at apoy. Simula ngayon, ang mansyon ng Luoyan ay hindi na lang isang lugar para sa negosyo. Sino mang magtangkang umagaw sa bunga ng ating pagsisikap, sino mang magtangkang gumamit ng kapirasong dekreto, o ng isang matalim na sandata para yukuin tayo, ay kailangan muna nilang harapin ang bakal sa ating mga kamay, at tingnan kung papayag ito. Masusunod, senyor ito. Paganahin ng mga hurno. Simula ngayon, ang mansyon ng Luoyan ay nasa ilalim na ng pinakamataas na alerto. Ang mga gustong umalis ay maaari nang kumuha ng 3 beses na sahod at umalis ngayon din. At para sa mga gustong manatili, kapag pumasok kayo sa pintong ito, huwag nyo ng pangaripang umatras. Tandaan ninyo, hindi tayo narito para mang-api ng iba, at lalong hindi para maging pangalawang Yan Wuju. Narito tayo para ipamukha sa kanila na kaming mga hamak na artisano't magbubukid ay hindi mga baboy at tupa na basta nalang kakatayin. Sino man ang magtangkang umagaw sa bunga ng ating pagod, sino man ang gustong gumamit ng isang pirasong utos mula sa palasyo, o ng isang matalim na guwandaw para paluhurin at baliin ang ating gulugod, ay kailangang dumaan muna sa matigas na bakal na hawak natin. Tingnan natin kung papayag ito. Masusunod po, senyorito. Senyorito, naintindihan na po ni Xiaoman. Hindi po tayo naghihintay ng kamatayan dito, kundi gumagawa tayo ng sarili nating daan para mabuhay. Isara ang tarangkahan ng bundok, putulin ang daan. Lahat kayo, pumunta sa inyong mga pwesto. Senyorito, narito na po ang mga tauhan mula sa palasyo. Isara ng mahigpit ang tarangkahan. At walang sino mang makakapagbukas, hanggat hindi ko sinasabi. Ginoong Shen, ito ay isang kasalang handog ng mahal na emperador. Isang napakalaking biyaya ito mula sa langit. Pero bakit hinahayaan niyo pa akong maghintay dito sa labas? Tatanggapin ko man o hindi ang utos ng emperador. At bukod pa roon, bakit napakaraming kahon ang dala ninyo? Magreregalo ba kayo o maglilipat bahay na rito? Nagbibiro naman kayo, Ginoong Shen. Dahil sa labis na pagpapahalaga ng mahal na emperador, ipinag-utos niya sa akin na dalhan kayo ng ginto, pilak, mga hiyas, mamahaling sutla, at mga titulo ng lupa, bilang inyong dote. Senyorito, ang dami pong pera niyan. HMPH, medyo bukas palad din pala ang asong emperador na yan, ah. Mag-ingat po kayo sa inyong pananalita, Ginoong Shen. Malapit na kayong maging kabiyak ng emperador. At kapag pumasok na kayo sa palasyo, ang mga ari-arian ng mansiyong ito ay kailangang mairehistro ng malinaw. Para madali itong mapangasiwaan ng palasyo. Kabilang narito ang pagawaan ng sabon, ang pagawaan ng asin, at ang pagawaan ng mga salamin at bubog. Pati na rin ang mga bagong dating na bakal, ginto, at tanso. Kailangan ko pong isa-isang imbentaryuhin at alista ang lahat ng ito para sa mahal na emperador. Ay, imbentaryo. Huwag po kayong mag-alala, Ginoong Shen. Sumusunod lang naman ako sa patakaran. Kapag pumasok na kayo sa maharlikang pamilya,
Ang mga ari-arian ninyo ay natural lang na magiging bahagi ng dangal ng palasyo. Kaya naman pala, hindi nyo pa nga ako nadadala sa palasyo. Kinukwenta nyo na agad kung gaano kalaki ang yaman ko. Ginoong Shen, napakabigat naman ng mga salitang iyan. Pinahahalagahan kayo ng mahal na hari. Kaya ipinadala niya ako para tulungan kayong ayusin ang inyong mga ari-arian. Noong inagaw ni Yan Wujo ang bakal ko, tinawag nyo yung kontrol sa supply ng militar. Ngayong kukunin nyo naman ang buong yaman ko, idadahilan nyo ang dangal ng palasyo. Sa madaling salita, gusto nyo lang akong pagnakawan ng walang natitira. Xiaoman, isara mo ang pinto. Ginoong Chen, ikaw ngayon ay opisyal ng itinalaga ng hari bilang magiging asawa niya. Walang masihigit pa sa dangal ng palasyo. Ngayong araw, sa ilalim ng lihim na utos ng palasyo, sasamsamin ko ang lahat ng ari-arian ng Luoyan Villa para kwentahin bilang dote mo. Dote, kukwentahin bilang dote. Ha 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 ha. Ginoong Lu, huwag mo akong daanin sa kunwaring utos mo. Sinasabi mong ginagawa mo ito para sa batas ng palasyo. Pero ang totoo, naglalaway ka lang dahil kumikita ng limpak-limpak na salapi ang negosyo ko araw-araw. At nakita mong nakagawa ako ng teknolohiyang kayang baguhin ang mundo. Kaya hindi ka na makapaghintay na magpadala ng mga tao para, pag nakawan ako, napakalakas ng loob mong rebelde ka. Ang buong lupain sa ilalim ng langit ay pag-aari ng hari. Ang pera mo ay pera rin ng hari. Kung magmamatigas ka at ayaw mong ibigay, itinuturing iyang pagsuway at pagre-rebelde. Dapat ipapatay ang 9 na henerasyon ng iyong lahi, mga sundalo ng palasyo, sugurin ninyo ang loob. Lahat ng libro ng kwenta at mga formula, pati ang mga nakaimbak na pilak sa bodega, selyuhan ninyong lahat. At dalhin sa kabisera, Amo ko. Xiaoman, hilahin mo ang switch. Kulam, anong klaseng salamangka ito? Isa kang demonyong gumagamit ng itim na mahika. Sabi ko na nga ba, mga mangmang kayong nabubuhay sa lumang panahon. Hindi nga talaga ako nagkamali sa inyo. Ang tawag dito ay electromagnetism. Ang kuryente ang nagbibigay ng magnetismo sa bakal. Isang magnetikong kagamitan lang. Ganoon lang ka-simple. Ay, ikaw. Isa kang halimaw. Wala ka man lang kahit kaunting kaalaman sa pisika. Tapos gamit lang ang ilang kalawanging espada. At sa pagwagayway ng mga gulanit na bandila ng imperyo, naglakas loob kayong ransakin ng bahay ko. Bumalik ka at sabihin mo sa Sekim na nakaupo sa gintong trono, na walang alam gawin kundi humaitet sa dugot pawis ng mamamayan. Kung gusto niya ang kayamanan at teknolohiya ko, ni Shen Yao, sabihin mo sa kanyang siya mismo ang pumunta rito para kunin yan. At tungkol naman sa posisyon bilang asawa ng Emperatress, hindi ko kailangan yan. Sabihin mo sa kanyang lumayas siya. Tapos na. Nagrebelde na ng tuluyan ng Luoy Villa. Sinong nagsabing nagre-rebelde ako? Dali, iulat agad ito sa kamahalan. Palibutan ng lugar na ito. Lipulin ang 9 na henerasyon ng lahi niya. Bilasan ninyo. Young Master. Mukhang samobra po ang pagkakamura ninyo sa Emperatress ngayon. Kung maglakas loob siyang mang-agaw dito, ipapakita ko sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng panahon ng industriya. Nagrebelde. Talagang ang nagrebelde siya. Diyos ko po. Kapatid na Shen, ano ba talaga ang ginagawa mong halimaw na yan? Oh, matandang Xiao. Medyo may lakas loob ka rin pala, na magpunta pa rito, nabalitaan ko kasing ginalit ka ng mga taga-palasyo. Hindi ako mapakali kaya. Sinadya ko talagang pumunta rito para mag-usisa. Nakikita mo ba, ito ang tunay kong alas. Hinukay mo at ginawang walang laman ang buong loob ng bundok. Hindi lang basta paghukay, kundi isang industrialisadong transformasyon. Ang bagay na ito ay walang dugo at laman. Pero mas nakakatakot pa ito kaysa sa 1,000,000 hukbo, kaibigan. Maligayang pagdating sa totoong bagong mundo. Kapatid na Shen, sa totoo lang, kahanga-hanga nga talaga ang mga ginagawa mo. Pero kung talagang babanggain mo ang imperyo ng harapan, parang nilalabanan mo na rin ang buong mundo ng mag-isa. Buong mundo. Huwag mo ngang pagandahin ang pananalita mo tungkol sa mga ari-arian ng Emperatress. May hukbo ng Shenjing ang imperyo. May mga baril at may mga dambuhalang kanyan sila. Kasama pa ang 3 dakilang master at ang hukbong imperial. Kung titigil ka na ngayon, may pagkakataon ka pang may salba ang sarili mo.
Sabihan mo yung dagang nagtatago sa likod ng makakapal na pader na yan. Na mabilis pa sa kuneho ang tibok ng puso dahil sa takot. Naitago muna ang kanyang pagnanasang pumatay. Kanina mo pa pala ako napansin. Yang tunog ng paghinga mo. Tulad lang ng sirang hipa ng panday na may singaw. Tatay Shen, hindi ako naparito para saktan ka. Gusto lang kitang paalalahanan na. Huwag mo nang palakihin ang gulo bago maging huli ang lahat. Ako ba talaga ang nagpapalala ng sitwasyon? Inagaw ni Nian Wo ang aking mga bakal. Sinamsam naman ni Lu Baichuan ang ari-arian ko. At ang imperial na korte sa ngalan daw ng kanilang habag. Gusto nilang lumunin ako kasama ang buong kabuhayan ko. Kayong mga mapagsamantala, pagnanakaw na nga ang ginagawa ninyo. May gana pa kayong bigyan nito ng magandang tawag. Kung naparito ka lang para pilitin akong sumuko, maaari ka nang umalis ngayon din. Mang Xiao, hindi ba takot ka sa imperial na korte? Masdan mo ng mabuti. Dahil ipapakita ko sa iyo kung gaano karupok ang gintong trono ng hari. Kapag hinarap na ito sa makabagong panahon ng industriya. Ang bato ng diamond sa bundok ng kanluran ay sadyang napakatigas. Kahit ang pinakamalakas na hampas ng palad ng isang dakilang master ng palasyo, ay nag-iiwan lamang doon ng ilang pulgadang marka. Ito nga ang markang iniwan ng master na yon. Ilang pulgada lang ba yan? At lakas na ba ang tawag ninyo riyan? Napakahina. Walang-wala talaga. Mang Xiao, idilat mo ng maigi ang mga mata mong parang ngayon lang nakakita ng mundo. At panoorin mo ako. Ngayong araw na ito, gagamitin ko ang bakal ng makinaryang ito, na binuo mula sa mga sinasabi mong walang buhay na bagay, para ipakita sa iyo kung ano ang tunay na lakas. Ang lakas na lumalampas sa limitasyon ng katawan ng tao. Ang dalisay na dahas ng industriya na hinding-hindi ninyo mapipigilan. Kung ang hampas ng master ay nag-iiwan lang ng gasgas, ang isang hataw ng makina ay dudurog sa iyo ng pira-piraso. Kapatid na Shen, kapag ang bagay na yan ay tumama sa isang tao, ang tao sa harap niyan ay parang tokwa lang sa lambot. Mag-ingat ka. Sino bang may gusto niyan? HMP, sino ba kasing nagsabi sa inyong pasukin ang aking pagawaan? Sakit talaga sa ulo ng mga natitirang tauhan ng Haring Shenbei. Paano mo nalamang tauhan ako ng Haring Shenbei? Amoy na amoy sa iyo ang langis militar ng hukbong hilaga. May bakas pa nga ng itim na lupang tanso sa ilalim ng sapatos mo. Anong tingin mo sa ilong ko? Palamuti lang. Sa harap ng aking high-tech na sistema laban sa pagnanakaw, ang mga batikang mandirigma ay parang mga buhay na target lang. Kayang-kayang durugin ng pinakamatigas na bato, at patayin ng mga pinakamalulupit na mamamatay tao sa isang saglit lang. Kapag talagang ginalit niyo ako, kahit ang palasyo ng emperador ay kaya kong pabagsakin. Sandali, anong ginagawa mo? Ano ba yan? Bakit ka naghuhubad? Lao Xiao, binabalaan kita. Diretso ang pagkalalaki ko, ha? Wala akong interes sa kapwa ko lalaki. Wala. Masyadong mainit lang dito sa loob. Lao Xiao, matalino ka naman. At may talas din ang paningin mo. Sigurado akong nakikita mo rin ito. Ang buong dinastiyang yan ay bulok na hanggang ugat. Ninanakawan ng mga korap na opisyal ang mamamayan. At kinakamkam ng mga mayayaman ng mga kabuhayan. Habang ang emperador naman ay nakaupo lang sa kanyang trono. At sa isang utos lang, gusto na niyang kunin ang lahat sa atin. Kapatid na Shen, sa totoo lang, baka naman hindi masamang tao ang kasalukuyang emperador. Huwag mo nang tama na. Masyado ka lang nabulag sa kapangyarihan ng palasyo. Dahil ayaw tayong buhayin ng dinastiyang yan. Huwag ka lang basta manood doon. Sumama ka sa akin, may gagawin tayong malaking plano. Maghimagsik tayo. Anong sinabi mo? Shen Yang, talagang napakalakas ng loob mong isipin yan. Hindi ko gustong mag-aklas para lang maging isang malupit na pinuno. Gusto kong gamitin ang naglalagablab na apoy ng industriya upang tupukin ang lahat ng kawalang katarungan sa mundong ito. Gusto kong magtatag ng isang bagong mundo kung saan ang mamamayan ang pinakamahalaga, kasunod ang bansa, at ang pinuno ang pinakamababa sa lahat.
Kapatid, ano ba ang nasa loob nito? 是什么？ Anong klaseng paninindigan ito? Lao Xiao, hindi ba't ipinanakot mo pa sa akin kanina ang mga piling kawal mo? Napakasimpleng kagamitan at magaspang ang pagkakagawa. Mga makinaryang hindi man lang magagamit kapag umuulan. At may gana ka pang ang tawaging mabisang sandata ang mga yan. Ito. Ang tunay na makapangyarihang sandata. Kapag inilabas ang mga ito sa aking lupain, hinding-hindi ito kakayaning harangin ng depensa ng kabisera. Kung ang mga nasa kapangyarihan ay patuloy na magpapakabulag, at ipipilit na sumalungat sa agos ng panahon, gagamitin ko ang rumaragasang bakal na ito para wasakin ang anumang harang. Kapatid na Shen, kapag itinapat mo ang mga sandatang yan sa kabisera, maraming buhay ang mapapahamak. HMPH. Depende na yan kung marunong lumugar ang emperador na nakaupo sa trono. Bakit? Natatakot ka ba? Matandang Xiao. Huwag mo namang sabihin. Umaasa ka pa rin sa emperador na yon. Hawakan mo ito. Kapag nagpadala ng hukbo ang asong emperador na yan para agawin ang mga ari-arian ko, tumabi ka lang sa akin. At sasamahan kitang magpaputok ng kanyan mismo sa harap ng palasyo. May lakas loob ka bang pasabugan ako? Sino ang pasasabugin? Ang ibig kong sabihin, magagawa mo ba talagang pasabugan ako, ang anak ng langit, anak ng langit? Wala siyang iba kundi isang mapang-ipang pinuno na nagpapasaysa sa trono. Ang mga dekreto at matatalim na sandata, at maging ang hukbo ng mga dakilang mandirigma, sa harap ng makabagong panahon ng industriya, ay parang papel lamang na madaling mapunit. Lapastangan. Mahal na emperador, hindi na lamang po isang simpleng henyo si Shen Yao. Lihim siyang gumagawa ng mga mabibigat na armas, at nag-iimbak ng napakaraming bakal. Malinaw din sa mga salita niya ang paghihimagsik. Kapag hinayaan pa natin siyang magpatuloy, malalagay sa matinding panganib ang buong kaharian ng dakilang yan. Pasabugin ng asong emperador. Alam ko. Sana ay magpadala agad kayo ng mga kawal para kabkuban ng Luoyan Manor. Habang hindi pa tapos ang paggawa niya ng mga makabagong armas, at unahan na natin siya. Ngunit sa tingin mo ba ay makakaya siyang palibutan ng ating mga hukbo? Madudurog lamang ang mga pintuan ng aking palasyo. Gumuho na rin ang alamat ng mga dakilang master. Nais mo pa bang gamitin ko ang sarili kong katawan? Para lamang subukan ng rumesaysin niyang hukbo ng bakal. Hindi likas na rebelde si Shen Yao. Itinulak lang siya sa ganito ni Yan Wuzhou, at ni Lu Baichuan. Maging ng sarili kong mga gawa. Inakala niyang ang kasal na ibinigay ko ay paraan lamang para kontrolin siya. At ang mga sumunod na hakbang ay para samsamin ang kanyang ari-arian. Inakala niyang tulad din ako ni Yan Wuzhou, na mga mapang-api na naghahangad lamang sumipsip sa kanyang lakas at buhay. Kung hindi malilinawan ng hindi pagkakaunawaang ito, kahit gaano pa karaming sundalo ang isakripisyo natin, walang mangyayari. Kamahalan, balak niyo po bang ihayag mismo ang inyong tunay na pagkakakilanlan? Hindi pa ito ang tamang panahon. Ang mga mamamatay tao ngayong gabi ay nanggaling sa Beijing. At hinding-hindi ito isang simpleng pagkakataon lamang. May nagmamanipula para tuluyang magkaaway si Shen Yao at ang palasyo. Iutos na palihim naman mana ng bawat galaw ng hukbo ng hari ng Shenbei. Kung walang utos mula sa akin, walang sino mang maaaring manghimasok sa Villa Luoyan. Kamahalan, si Shen Yao ng Villa Luoyan ay lihim na gumagawa ng mga sandata at tahasang sumusuway sa inyong kautusan. Nilapastangan niya ang anak ng langit at naging isa ng malaking banta sa atin. Kung nagawa niyang salakayin ngayon ang koanihan ng digmaan at ang Shenshen Gate, bukas ay hindi malabong bombahin na niya ang loob ng imperial na lungsod. Kung hindi tayo agad magpapadala ng mga sundalo para ubusin sila, nasaan na ang batas ng ating bansa? Nasaan na ang kapangyarihan at dangal ng trono? Kamahalan, isinasamo kong ipapatay si Shen Yao upang maipatupad ang hustisya sa ating lupain. Si Yan Wuzhou ang unang nanggipit at nangagaw sa kanya, bago nang ahas si Lu Baichuan na pakialaman at siyasatin ang kanyang lupain. Sa palagay niyo ba, bakit lumaban si Shen Yao? Wala ba talaga kayong kaalam-alam sa totoong dahilan sa inyong mga puso? Maaaring maawin ang ating kamahalan. Ngunit ang mga rebelde at traidor ay hinding-hindi tatano ng utang na loob sa inyong kabutihan. Habang nagiging mas matindi ang talento at kakayahan ni Shen Yao,
ay mas lumalalim din ang panganib na dala niya. Hinihiling ko pong ipadala ang elite na hukbong Shenji, kasama ang 3 dakilang master, upang agad na palibutan at pabagsakin ang Bilya Luoyan. Kung walang utos mula sa akin, sino ang mangangahas na galawin ang Bilya Luoyan? Kamahalan, isang kagyat na ulat mula sa Beijing. Nalampasan na ng mga sandatahang kabalyero ni Shenbei Wang ang daan ng Heifeng. Gamit ang ngalan ng pagpuksa sa mapanlinlang na salamangkero para linisin ang palasyo, diretso na silang sumusugod sa kabisera. Sa kanyang proklamasyon, inakusahan ni Shenbei Wang si Shen Yao na nanggugulo sa bansa gamit ang kanyang pangkukulam. Nalinlang ng salamangkerong iyon ang mahal na emperador, kaya naman tuluyan ng nagkagulo ang pamahalaan. Nais niyang pasukin ang kabisera. Nais niyang linisin ang palasyo at puksain ang salamangkero para sa kapakanan ng Dayen. Napakahusay na dahilan, paglilinis daw sa palasyo. Mahal na emperador, nag-alsa na ng hukbo si Shenbei Wang. At kasalukuyan ding nag-iipon ng mga sandata si Shen Yao sa kanyang mansiyon. Ang lahat ng ito ay dahil kay Shen Yao. Kaya naman pakiusap, isuko ninyo si Shen Yao para maibalik ang kapayapaan sa buong kaharian. Shen Yao, sa pagkakataong ito, kailangan kong isugal na itinuturing mo pa rin kaibigan si Matandang Xiao. May nagpako ng sulat na ito sa tarangkahan ng bundok. Sabi raw ay galing kay Matandang Xiao. Young Master, wala naman sanang nangyaring masama kay Matandang Xiao. Ginoong Shen, naglunsad ng digmaan si Shenbei Wang gamit ang ngalan ng pagpuksa sa iyo. Ngayon, ang kanyang dambuhalang hukbo ay papalapit na sa kabisera. At kung babagsak ang kabisera, tiyak na mamamatay din si Matandang Xiao. Kayong mga opisyal ng palasyo, ngayon nyo lang naisip ang lumapit sa akin. Bago nito, nagpadala kayo ng mga tauhan para salakayin ang aking tahanan. At ngayon, hihingi kayo ng tulong para iligtas ang inyong mga buhay. Ang galing ninyong magplano, mas madulas pa sa mga gear ng makina ko. Pero Young Master, mabuti naman palagi si Matandang Xiao sa atin. Alam ko, wala akong interes na iligtas ang kaharian ng asong emperador na iyan. Pero si Matandang Xiao ay kaibigan ko, hindi ko siya pwedeng pabayaan. Pumunta kayo sa una, ikalawa, at ikatlong pangunahing tarangkahan. Ay karga sa mga desingaw na sasakyan ng ating mga baril at konyong bakal. Ay seal ang mga kahon ng mga bala. Gusto akong gawing dahilan ni Shenbei Wang, ha? Paglilinis sa palasyo, pues, ipapakita ko sa kanya. Kung ano ang ibig sabihin ng paglilinis sa panahon ng industriya. Lalarga na tayo patungong Dayen. Ang Imperatress ay isang babae lamang. HMPH. At nagpadala pa siya sa panlilinlang ng salamangkerong iyon. Ngayong araw, wawasakin natin ang kabisera. Lilisinin ko ang palasyo, pupuksain ang lahat ng salamangkero, at pag-iisahin ang buong Dayen. So good. Ikaw si Shenbei Wang, hindi ba? May 200,000 sandatahang kabalyero ka pala, ha? Young Master. Nag-iisip nga ako kung saan ko pwedeng subukan sa totoong labanan ang mga bago kong laruan. Tingnan mo nga naman, kayo pa mismo ang kusang lumapit para maging target ko. Senyor ito, handa na po ang mga kanyen. Makinig sa aking utos ang buong hukbo ng mga inhenyero, gwardiya, at sundalong teknolohikal. Ngayong araw, ang senyor ito ninyo ay magpapakita sa mga mangmang na ito mula sa lumang panahon ng mga espada, ng tunay na bagsik ng makabagong pagsabog. Kalokohan. Sugurin at durugin sila para sa akin. Lahat ng kanyen, sabay-sabay. Putok. Oh. Anong klaseng demonyong kapangyarihan ito? Hindi ito demonyong kapangyarihan. Ito ang bagong panahon. Nasaan ang emperador? Lumabas ka. Pina-address ko na ang hari ng Shenbei para sa'yo, at nailigtas ko na rin ang kabisera. Ngayon, oras na para singilin kita sa pagpapasalakay mo sa bahay ko. Senyor ito, nasa bulwagang Jinluan po tayo. Hinaan nyo naman po ang boses nyo. Ano namang dapat kong ikatakot? Nandito ako ngayon para singilin ang Sekim. At walang kabusugang emperador na yan na laging gustong mang-agaw ng pamilya ko. Kapatid kong Shen, sa buong biyahe ko rito, narinig ko ang napakalakas mong pagsigaw sa labas. Napakalakas talaga.
Si Lao Xiao, hindi ba't ipinagsasabi mong isasama mo ako? Upang gamitin ang kanyan at pasabugin akong si Kim. At palamuning emperador para maging abo. Ngayon, narito na ako sa harap mo. Ang hawak mong baril. Bakit hindi mo itutok sa akin? Ang kasosyo ko. Ang mabuti kong kuya. Nakagabi lang ay niyaya ko pa. Para mag-aklas laban sa palasyo si Lao Xiao. Ay siya palang kasalukuyang emperytres ng Dayan. Senyor ito, hindi kaya. Nailigtas natin ang emperador sa mismong palasyo niya. Manahimik ka. Kapatid kong Shen, bakit bigla kang natahimik? Di ba't kanina lang ay gusto mo pa akong pasabugin? Kaya, si Lao Xiao ay ikaw. At ang emperytres ay ikaw din. Walang kaduda-duda, ako nga. Senyor ito. Yari na tayo. Sinigawan natin ang emperador sa harap mismo ng mukha niya. Tapos ngayon, sasabihin mong poprotektahan natin siya. Tumahimik ka, Shen Yao, ang pagpapakasal na iyon ay hindi. Ang paghalughog sa tahanan mo ay hindi para samsamin ang iyong ari-arian. Kailanman ay hindi ko hinanggad na kamkamin ang iyong pagawaan at mga lihim na formula. Kung ganoon, bakit sumugod si Lu Baichuan kasama ang hukbong imperial sa mismong pintuan ko? Ang paggalaw sa aking mga ari-arian. Sarili niyang kabaliwan yon. Ikinulong na si Lu Baichuan dahil sa pangangahas na palsipikahin ang utos ng palasyo. Inaamin ko. Naging maluwag ako sa pagdidisiplina sa aking mga tauhan. Kaya ka humantong sa ganitong maling akala. Maling akala, inagaw ni Yan Wo ang mga bakal ko. Nilusob ni Lu Baichuan ang aking tahanan. At pinipilit ka ng mga opisyal na ipapatay ako. Ginamit pa ng hari ng Hilaga ang aking pangalan. Para mag-alsa sa ngalan ng paglilinis sa palasyo. Sa talamak na pang-aabuso ninyo sa kapangyarihan ng trono, bakit ninyo ako inaasahang magtiwala? Kaya naman, hindi ko hinihiling na magtiwala kaagad sa kapangyarihan ng trono. Ang hiling ko lang. Pagkatiwalaan mo ang matandang si Xiao kahit isang beses lang. Kailangan ito ng dakilang yan. Kailangan ito ng mga mamamayan. Mahal na emperador, isang napaka-importanteng balita mula sa silangang dagat, may mabilis na ulat mula sa layong 800 li. Sa silangang dagat. Isang bakal na armada. Anong sinabi mo? Amo, isa rin ba itong itim na mahika, at ang pangunahing barko, ay gawa rin sa bakal? Alam mo ba kung ano ito? Hindi ito isang bagay na dapat umiiral sa panahong ito. Sa mundong ito. Hindi kaya. Hindi lang ako ang nagmula sa ibang mundo.